Okay mga kababayan, ito ngayon mga kababayan, dating Pangulong Duterte nagsalita na tungkol dito kay Pastor Kibuloy at lalo na sa mga bigay-bigay na barel. Sinagot na ni dating Pangulong Duterte. Panoorin natin ito ang interview sa mga vlogger dyan sa Davao City. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe mga kababayan natin. Ito na. Pero nung yung mga armas na winawa si Fiscal, yung dumating sa kamay ko, na wala ng issue kasi patay na yung dalawa ng barilan, yun ang mga kuha ko ano, itinapon ko na sa dagat. At nagkaroon ako ng kunting sa buhay. Nagbili ako ng mga bago. Pero registered dyan sa FEU, Firearms Unit sa Police. At public, sinabi ko, i-publish ninyo. At kung gusto ninyong makita, you are invited to go to my house, tignan ninyo, nandyan lang yan sa sahig kasi maliit lang ang bahay ko. Maliit ang bahay ko, wala akong, yung mga damit ko, wala nga akong cabinet para sa damit ko. Ang damit ko, naka-fold lang yan, lahat, pati pantalon. Hindi ako nagmamakaawa, hindi naman ako nagyayabang, hindi naman ako humihingi ng simpatiya, hindi ko na kailangan. Puro yan ang totoo. So yung mga baril ko nandyan lang. So yan ang istorya dyan. Balik tayo dito, baka mawala tayo. I offered to, parang, to take his place. I-supervise ko lang, punta ko sa Glory Mountain, tignan ko yung mga trabaho, yung mga bulaklak na well-tended, nag-bloom to make people happy. Eh, buhay ni Pastor yan. It's not even a hobby or a habit for him. It's his life. It is his essence ng pagkatao niya. So, inaalagaan ko lang. Kung wala siya dito at magkaroon siya ng problema, it would take him time to be in Manila or somewhere else. Eh, ako ang binigyan niya ako ng kwarto. Nandyan ang binigay ng kwarto sa akin. Dito, paglabas mo, nandyan sa ano, and you're free to. Pero kung gabi, gusto ninyo, wala na bang multo dito kasi takot kay Pastor. Pero may iba talagang mga suplado na hindi taga rito sa mundo natin. Kailangan ko siyang kasama dyan. So, kung sino mag-volunteer. So yan ang ano. It's plainly to help him run the kingdom. Administer lang yung anong ginagawa niya, yun ang gagawin ko. What is the most important task there is to see to it that the kingdom properties and lahat ng mga whatever real or personal properties na kingdom are preserved and taken care of. Yun lang. Tulong ko lang sa kaibigan ko. Tulong ko lang sa kingdom of Jesus Christ. Kasi noon pa, Diba? day 1, nang tumakbo ako, umiikot ako noon sa mga lahat, religious congregations, kung mga anong asosasyon yan. Nung lumapit ako kay Pastor, sabi niya, huwag na kailangan. Okay ka na sa amin.
Alaala ko pa yun, matagal na. Ah, siguro panahon pa ni, I remember baka siguro, nandoon pa si Magellan sa aming tabi, nagpapasyal ng gago. Hindi naman niya ito bayan kung bakit dumating ang buwan. Yun, tulong ng kingdom sa akin. Ah, hindi katangkap-tangkap siguro sa mga lahat. There are people who are cynic, may mga tao na well, they just try to be on the other side to just to be criticized, to criticize or to be, you know, yung mga kalaban mo. Pero, sabihin ko sa inyo, utang na loob, importante yan. Pag ang tao hindi marunong bayad ng utang na loob niya, hindi hiningi yan eh. Yung bayad, hindi hiningi. In a lifetime, yung utang na loob, babayaran mo. But if the opportunity is not there for you to repay a debt of gratitude, seize the moment. Pero it might not come sa buhay na ito. So, maybe yung mga anak mo, yun na yung sabi mo lang na, anak, itong may utang na loob ako sa tao niya, nakatulong sa atin. Yung parang ganun. Alam mo, di style na Pilipino. Ako nga, ito, utang na loob. Ako na mismo. Ngayon, anong tingin ninyo kay pastor? Wala akong pakialam. Personal niya yan kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Suportado ko siya. As long as, maski na ba, nandyan ako sa tabi niya. Kasi utang na loob yan. Ilang eleksyon at gastos ng kingdom, gumastos ito. Ito gumastos ito. Hindi gumastos sa pambili ng boto. Yung pagkain sa mga tao during election time. Magbantay sa presinto. Malaking bagay yan. At ako isang tao na marunong magbayad ng utang na loob. So to answer you, what does it cover? Ipakpak din tayo. It covers everything. And shelter niyan is the debt of gratitude that you have to show to your fellow. Maraming salamat po, Mayor. Napakalaking bagay po yan para sa buong Kingdom Nation. Wala ka sabihin nila si pastor ganon. Kaibigan ko si pastor. Anong sabihin ninyo? Wala sa akin yan. Sabihin mo si Duterte, padikit-dikit. Hindi. Matagal na kaming kaibigan. Alam mo si ito, totoo talaga. Yung sinasabi ko sa agaw, ang kay Pastor Capilla, 4 na poste, isang roof. Slum area yun. Yun ang kapilya niya. Yun ang kingdom niya noon. Sa likod doon, yung tiga-ayos ng baril na pinatay ng... Kasi pinapaayos ng pulis, pinapaayos ng rebelde. Hindi ko malaman hanggang ngayon kung gobyerno ba o rebelde ang pumatay sa kanya. Kawawa naman. Pero yun, minsan, pinaayos yung baril. Hindi naman nagsisingil ng malaki. Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan. But, you know, sometimes life can be cruel. Pero ulitin ko, pupunta ako doon, magdaan ako, pastor is nagwawali.
napipreach siya doon sa mga tao. Sa squatters area. Yan. Minsan puno, minsan naman if you just doon nag-umpisa itong kingdom na ito. Hindi ka maniwala. You call it something like extraordinary, maybe. A miracle, God-given, definitely. It is yes. So, diyan kami nakakilala ni Pastor. Walang ano yan, para malaman ninyo. And, friendship na yan. Hanggang dyan lang. Wala akong hiningi sa kanya at hindi ako tumatanggap ng pera. Wala. Pagkain dito, ayan. Kita mo naman, sarap pagkain dyan. Kung wala akong gana na bahay, takbo ako rito. Dito ako kumakain. To spruce up the appetite. Walang drama itong pagsasama ko kay Pastor. Totohanan ito. And I will, stake my life and honor sa commitment ko sa kanya. Yan ang utang na loob para malaman niyo. Muli, maraming salamat po talaga, Mayor. Napakalaking bagay po yan sa amin. Talagang tunay pong pinadala po kayo, lalo-lalo na sa panahon ito. Patuloy po tayo, Mayor, bago may follow-up questions po yung ating mga kasamahang vloggers ngayon sa gabing ito. If ever meron, feel free lang po. Para kay Pastor, kasi alam naman po natin na nakakailang araw na po yung ating mga kapatiran na nasa Liwasang Bonifacio para po sa peaceful na prayer rally. Pastor, sa ating pananawagan, maaari niyo po bang ipahayag? Ano po bang pinapanawagan natin at ano po bang mga pinaglalaban po ng kingdom? Bago yan, Nori, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi sa ating butihing former president at lahat ng mga bangaperos nandito. Tama yung sinabi ni Mayor na utang na loob. Ang kingdom, malaki din ang utang na loob kay Mayor. Kasi habang lumalaki tayo, nagkaroon tayo ng marami din problema. Unang-una itong property na to, which is 30 hectares, sa panahon ni ERAP, this is supposed to be sequestered by the government for the airport. Itong buo. Sabi ni Mayor, wow. Napigilan yung presidente at nanatili ang kingdom. Nandito ngayon. Yung pangalawa, yung Prayer Mountain, nagkaroon din ng problema doon about conversion. Dinimanda ako ng illegal conversion of land. Hindi ko naman ang patas na yun. Mabibilang ko ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nag-PA siyang lumakad. At pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. And Mayor was there. I was in Hawaii that time. Ako very concerned na ako sa property doon. Kasi amin naman yun eh. Ang hinanap ko sa tatay ko, hindi ginawa ko Prayer Mountain. Magtayo ako ng mga bahay doon pa sa workers. Kalaban pa ng gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw of farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, matino yung aking intensyon. Hindi ko alam. So, si Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi nag-ministry ako. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. So, yan ang tulong niya. And also, on many occasions sa Glory Mountain, nagkaroon din ako ng issue doon sa mga NPA, sa mga katutubo na niloko ng mga NPA. Mayor, without telling me, pumunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo. At inapis niya sila na hindi ganyan si Pastor. Hindi ganun ang intention natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon. May peace na kami. Kaya ginawa ko nga akong dato pamulingan ng mga katutubo nating kapatid. At marami pang bagay ang nangyari na si Mayor bilang Mayor dito
hindi lang kaibigan ng kingdom, kundi talagang tagapagtanggol. In this time, na ako'y nagkaroon ng mga problemang ganito at merong mga through the grapevine, merong mga bulong-bulungan na gustong magawin ng property ito, naging concern ng ating mayor na hindi man ako humingi ng tulong sa kanya. Pero siya talaga ang nagsabi, Pastor, tulungan kita. Gawin mo akong administrator sa mga legal properties ng kingdom, buong kingdom sa buong Pilipinas. Kaya kayo, kung nag-ambisyon kayo, sabi ni Mayor, kahit dahon, pag humawak kayo dyan, kailangan mag-permission kayo sa kanya. Kahit isang bakal, lawakan niyo dyan sa gate, magkakasala kayo. Harap niyo si Mayor. So thank you, Mayor, for that. Yung kapalawang question mo, ang POJC group ngayon, nasa prison of Iwasan University. Alam naman din yung mga kapatid, bugbog na ako sa mga akusasyon na sinasakyan ngayon ng mga tao dito. Yung halos every week, talagang every week may Kongreso, Senado, Kongreso, pinagsabay ang lahat ng ito. At masyado na akong bugbog sa mga ganito, kaya hindi na tayo makahinga. Kinuha pa nila yung SMNI na ating sounding board. Sinabi ko, pag kinuha ninyo yung aming on the air na SMNI, maririnig nyo ako sa kalsada to air our grievances. So, eto na ngayon ang nangyari, na yung sinabi nga ni Mayor na utang na loob, kabaligtaran ang nangyari. Tinulungan ko ang administrasyon ito. Gumasto tayo din sa pagsusunod sa kanila. Sa paniniwalang ituloy nila yung kanilang pangako na itutuloy nila yung ginawa ni Tatay Digong. At pati yung NTFLK, at pati yung iba pang mga pangako. At nandun pa si Inday Sara. So, sumuporta tayo sa kanya. Only to know or to see and to experience that when they won, hindi lang sila bumaligtad, kundi inusig, ginipit, at pinahirapan ang kingdom, ako at ang SMNI. Nang dahil sa kanilang, ewan ko kung ano ang kanilang dahilan, bakit sila nagsiselos kay Tatay Digong? Natural naman kay Tatay Digong ang gawin niya yung 6 years na natuwa ang Pilipino. Kaya, they suffered the comparison. Kailangan pantayan mo yun. O kaya, lampasan mo pa. They did not do that. But, should I get out of our friendship because of them? I cannot do that. Hindi ako gano'n tao. Pero bakit ginawa nilang malisya ang aming pagkakaibigan sa Tatay Digong? Wala namang malisya sa kanila. In fact, ibinigay nga Tatay Digong lahat sa kanila yung kapangyarihan. Pagkatapos nangyari yun noong panahon ni Sara, na ginipit siya, ginanon siya, and then si Tatay Digong nagsalita about yung sa open the books, ayun na, nagpasimula na yung panggigipit sa SMNI sa akin at winawala yung issue na yun. So nandito tayo sa streets ngayon to air our grievances about what the government is doing. Peaceful assembly. To tell everybody na merong mga grievances sa gobyerno, hindi naman nangyari ito sa panahon ni Tatay Digong. Ilang administrasyon na ang lumipas. I am now about 74 years old. Never had this thing happen to the kingdom and us. Never sa panahon ni Tatay Digong na tumulong para ang kingdom lumagong ganito. Tinulungan ako. Eto, inaasahan ko, presidente ko, tutulungan ako. Kasi tumulong din naman ako sa kanya. At sa kanila. At wala kaming masamang intensyon sa kanila. Ang nakita natin, ang kasamaan, ang ating tinanggap. Taliwas sa gusto nating makita sa kanila na pamumuno, eto na ngayon ang nangyayari. At hindi lang ako, kundi ang buong bansang Pilipinas, lalo na itong PI na to, itong Chatsa, itong konstitusyon na gusto ng buksan. Pagkatapos, pag binuksan yan, hindi lang yung economic provision yan. You open the Pandora's box. Lahat na yan, pwede nang palitan. Term extension, everything is there. And Tatay Digong can say more on that. Hindi ako politiko,
tumutulong ako sa gobyerno. Ang adhikain namin sa SMNI at ako at sa Kingdom, nation building. Tingnan niyo yung aming humanitarian projects. Hindi na kami nutusan ng gobyerno niya. Pero tumutulong kami sa mga kababayan natin na salta. Because pobreng-pobre sila. And I know how they feel because I was there before. Social volcano yan, pag hindi mo natulungan eh. Ngayon, tumutulong tayo, pinagdudahan pa tayo na linalampasan pa daw natin ng gobyerno o baka daw gusto ako tumakbo. Eh, ginawa ko yan. 2005 pa ginagawa na namin yan. Sino mga administrasyon? Bilang pag-ibig natin sa ating kapwa Pilipino naghihikahos. Eh, kabaliktaran po nangyari ngayon. Ginikipit ako, every week merong summon, merong go to Congress, go to Senate, go to Congress, hanggang sa may mga false witnesses na lumitaw. Ang lahat ginagawa. Bayan, nakikita ninyo ang pangigipit sa akin. Oh, nakikita natin lahat ito. Bakit? Dahil ba sa pagkakaibigan namin ng Tatay Digo? Bakit kayo ganun? Bakit ganun ang utak nyo? So, ngayon, nandiyan tayo sa daan upang ipahiwatig natin sa lahat at sa ating gobyerno na gumising kayo or else the people whose saturation point has already reached that point where a social volcano will erupt somehow and sometime. Yun ang panawagan natin. If they will not shape up, something will really happen. Kasi di lang damdamin ko to. Damdamin ng 110 Filipinos plus 10 million OFWs. Yun ang aking sentimento riyan. Isa pa, yung hamon ni Tatay Digong sa kanya, hindi pa niya hinarap. Oh. Hanggang ngayon, it is a Damocles sword on his head. And the Filipinos are looking at him for that. Pero kung tusan mo yan CIDC, tusan mo yung police, dakipin ninyo ang mga drug addicts, dakipin ninyo ang mga drug lords, at dakipin ninyo ang mga drug pushers. Paano yung nasa taas? Na lahat alam nila kung ano. Hindi ko nasasabihin dito. Where is the moral there? How can we do that? How can a government run like this? Okay. Hindi ako politiko. Isa akong observant na Pilipino. Wanted to help this country, wanted to help my countrymen with whatever I can contribute. Bakit ako sinikil ng ganito? Wala naman akong kasalanan ginawa. Nagsalita lang ng totoo. Kaya ipagpapatuloy namin itong laban kasamang bayan na rally hanggang sa dulo na maging matino ang gobyerno. With whatever. Yeah. Alam mo, Pastor, may na-overlook ka sa paningin mo sa sitwasyon sa lahat. Mm-hmm. Maybe present, past, and future. Ang tanong mo, bakit ka ginaganito? Mm-hmm. Why are you suffering for nothing? Mm-hmm. Wala ka na bang ginawang masama? Mm-hmm. Lahat naman ng araw-araw ginagawa mo ay palanganin sa Diyos Yes. para sa tao. Wala naman akong nakita na nagbili ka ng mga bagay-bagay except sa yung 2-3 baril na puta, sino yung kumag na sinabi na binigyan mo ako ng Sampag daw. kami ni Inday. Putang ina. Ako pa ang dala ng kanyon doon kay Pastor. Pastor, lagay mo yan dyan sa gate ng anak ka ng alam mo yung intriga kung sino nag-iisip ng letse na yan. Alam mo, sa totoo lang, ganoon ka, Pastor, huwag ka nang magtaka. Kasi you want or you wanted before and you want it now and maybe for the rest of your life na your religious inclination
or your closeness to God, yun ang gusto mong buhay, pastor. Because alam ninyo, hindi niya alam, ito si pastor comes from a family na karamihan pastor din sa Amerika, pati dito sa Pilipinas. Yan ang hindi alam ng mga gago eh. Akala nila nagpapastor-pastor lang ito para to make money and everything. Hoy, mga ulol. Ang kapatid dito, pastor yung patay na. Bishop. Bishop. He comes from a religious clan. All of us. Hindi nga Roman Catholic, hindi nga Protestant. Basta nakatutok sa Panginoong Diyos.